Let's open our Bibles now to Hebrews chapter 12, and the verse is 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Manatiling nakatingin kay Jesus. Doon po sa naunang chapter, bago itong ating text sa Hebrews 11, ipinapakita po ng author, ng sumulat nito, kung ano po ba ang itsura ng pananampalataya sa totoong buhay, sa realidad ng buhay. Inisa-isa po niya ang ilan sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan. Binanggit niya halimbawa si Abraham, si Moses at marami pang iba. Pero mahalaga pong makita ito na kung babasahin ninyo, if you only take time to read this chapter and meditate on it, makikita ninyo na hindi po naging madali ang buhay ng mga mananampalatayang ito. Malinaw sa atin, kahit sa casual reading lang, na hindi po palaging tagumpay, hindi po palaging pagpapala ang bumubuo ng istorya ng buhay nila. May mga sumunod po, maraming sumunod sa ating Panginoong Diyos, pero nakaranas po ng mabibigat na pagsubok at nakaranas po ng hirap. May mga sincero po sa kanilang pananampalataya, pero hindi nila nakita agad ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Niyakap nila yung mga pangako ng Diyos, pero hindi nangyari sa panahon na marahil ay inaasahan nila. Marami pong mga tapat na namuhay sa pananampalataya, pero sa kabila noon ay inusig pa din, pinahirapan pa din, at ang totoo, ang marami sa kanila ay pinatay dahil pa nga sa kanilang pananampalataya. Kung babasahin po natin ang dulong bahagi, alam kong pamilyar na ang marami sa atin, pero minsan magandang matawag ang ating pansin. Sa dulong bahagi ng Hebrews chapter 11, simula po doon sa verse 32, and what more shall I say? Sapagkat may marami na siyang binanggit na mga mananampalataya sa lumang tipan. At ito yung bahagi na siya nagwa-wind down na. What more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, and obtained promises, shut the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release, in order that they might obtain a better resurrection. And others experienced mockings and scourgings, yes, also chains and imprisonment. They were stoned, verse 37. They were sown in two. They were tempted. They were put to death with the sword. They went about in sheepskins, in goatskins, being destitute, afflicted, ill-treated, men of whom the world was not worthy, wanderings in deserts and mountains and caves and holes in the ground. Ito yung nakakatawag ng pansin ko every time na
magagawi ako sa bahaging ito. And all this, hindi lang yung nakaranas ng mga kaginaginalas na mga bagay, kundi maging yung mga tila nakaranas ng mga kahirapan at kabiguan. All this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised because God had provided something better for us so that apart from us, they should not be made perfect. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng Hebrews 11 ay simple. Hindi po ito listahan ng quote-unquote mga successful people. Hindi po. Ito ay patunay, ito ay patotoo na ang tunay na pananampalataya po ay kayang manatili. Ang tunay na pananampalataya ay kayang makapagpatuloy kahit mahirap, kahit mabigat ang hinaharap, kahit mabigat ang sitwasyon. At ito ay posible sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang mensahe ng Hebrews chapter 11. Hebrews 11, brothers and sisters, is not a celebration of human achievement, but a testimony to God's preserving grace. So mula dito ay nagtutuloy tayo, pumapasok tayo sa Hebrews chapter 12:1. Dahil nakita na natin ang buhay ng mga tao ito, may isang malinaw po na application eh. Doon tayo nang gagaling eh. So ano ang application? Kung sila ay nakapagpatuloy sa pananampalataya, kahit mahirap, kahit sabi nga tigib ng sakit at dusa, ganun din po tayo makapagpapatuloy. Yun yung encouragement sa atin. Ang dami nang nauna sa atin at ipinagtagumpay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At kung nagawa ng Diyos ito sa kanila, ay may pag-asa tayo na gayon din po sa atin. Kaya po, sinasabi ng author ng Book of Hebrews, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang dami-dami, mga kapatid. Ang dami-dami na nauna sa atin. Dahil napapalibutan tayo ng ganitong ulap ng mga saksi. A great number of those who bear witness to the faithfulness of God. Hindi sila nanonood lang sa atin. Hindi sila spectators. Hindi sila audience. Ano kaya susunod na gagawin itong mga ito? Kaya nila kayang gayahin tayo? Hindi ganon ang mensahe na gustong iparating sa atin ng statement na ito. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, may ebidensya na posible ang buhay ng pananampalataya at posible ang buhay pananampalataya na makakapagpatuloy hanggang dulo. Yun yung mensahe. Si Abraham, halimbawa, isa sa so great a cloud of witnesses. Si Abraham yung nagpapatunay po na ang Diyos ay marunong tumupad sa kanyang mga pangako, dumaan man ang mahabang mga panahon. Hindi siya nakalilimot. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kahit hindi nangyayari ang kanyang pangako, hindi nagaganap ang kanyang pangako, alinsunod sa timetable natin. Ang nagulo lang yung timetable natin, hindi ang timetable ng Diyos. Tapat siya sa kanyang pangako. Yan ang testimony ni Abraham. Si Moses po ay nagpapatotoo din. Ang sinasabi niya, yung pagsunod sa Panginoong Diyos is worth greater treasure than Egypt. Handa niya at ginawa niyang igibap ang pangako na
kayamanan ng Egypt. He could have been the next prime minister. The next big thing, sabi nga. Pero binitawan niya ito dahil mas minarapat niya na sumunod sa buhay, iisang buhay at tunay na Diyos, kaysa magtampisaw sa kayamanang iniaalok ng Egypt. Si Rahab is another one na nagtetestify naman po na ang Diyos ay pwedeng magligtas at magpanauli ng kahit ng isang hindi karapat-dapat. I mean, the most unlikely person na dalawin ng Panginoon. She was a harlot, remember? Kumbaga sa listahan ng ating ipaprioritize, nasa dulo yan eh. Pero hindi sa Diyos. At hanggang may Rahab, may encouragement dapat na dinadala sa atin kung pakiramdam natin ay ang dumi-dumi natin at nandidiri na tayo sa sarili nating mga kasalanan. Na si David, ang ipinagpapatotoo naman po ni David ay ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos at ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na pwedeng papagtagumpayin ang kabiguan nating mga tao, ang ating human failure. Nagkaroon ng pangalawang pagkakataon si David. At dahil dyan mga kapatid, ang tagubili ng author ng Hebrews, iwasan natin ang mga bagay, sabi niya, na nagpapabigat sa atin. Iwasan natin ang mga kasalanan na madaling humila sa ating pababa. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Magpatuloy tayo mga kapatid sa takbuhin ng pananampalataya. After all, ang takbuhin ng pananampalataya, hindi naman po ito karere. Hindi ito unahan. Ito po ay takbuhin na nagre-require ng katyagaan, ng pagpapatuloy. At alam natin ang pwede lang magbigay sa atin ng sustaining grace para magpatuloy ay ang ating Panginoong Diyos. Pero bagamat ito yung magagandang mensahe at magagandang punto na nakikita natin, meron pang mas importante na punto dito. Hindi po sinabi ng Hebrews author na umasa tayo sa ating sarili. Hindi rin po sinabi na basta lakasan lang natin ang ating loob. Malinaw po ang direktiba sa atin. Looking unto Jesus. Masdan natin ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin nito, yung lakas, hindi manggagaling sa atin. Yung lakas para makapagpatuloy sa paglalakbay ay nanggagaling sa ating patuloy na pagtingin sa ating Panginoong Hesus. Alisin mo ang iyong focus sa Kanya at yan na ang simula ng hindi pagpapatuloy. Magiging abala na tayo sa ibang mga bagay. Marami nang pwedeng mag-preoccupy sa ating isip, sa ating puso, pagka inalis mo ang iyong mata kay Jesus. Kaya natin sinasabi na yun yung mas mahalagang punto. Tinatawag po tayo na tumingin kay Jesus dahil siya ang nagsisimula at siyang magtatapos ng ating pananampalataya. Looking unto Jesus, brothers and sisters, means turning our eyes away from ourselves. At yun mismo ang kino-convey na meaning nito from the original text. Ituon ang buong tingin sa isang bagay at alisin ang pansin sa iba. Yun yung meaning nun. Looking. To focus one's whole gaze on one object and turn away from all distractions. All. Anumang wala ng kinalaman sa paglalim sa pananampalataya kay Jesus at anumang wala ng kinalaman sa lalo pang pagtuon ng ating mata kay Jesus, alisin mo ang mata mo doon. Hindi po ito simpleng isipin mo lang si Jesus paminsan-minsan. Ang utos po sa atin, ang admonition
po sa atin mas malalim pa doon. Ituon ang buong atensyon kay Kristo bilang pinakasentro ng iyong pananampalataya. Alam niyo, natutuwa ako. Marami na po kasing nagbago doon sa area nila Sister Linda sa Palapala. At dahil gustong makita nila Pastor Alex yung lugar na yon, ay sinamahan ko sila. At isa yun sa dahilan ng kinaubos ng aking energy. Dahilan sa grabe yung daan doon. Hindi mo alam kung makalalabas yung sasakyan ng buo. Dahil grabe yung winasak na daan ng mga truck na nanggagaling sa Eagle Cement. Dahil nga marami ng mga pagbabago, for the very first time, doon pa kami nagbabike nung araw. Very familiar yung place. Pero kahapon, for the very first time, lumagpas kami sa bahay nila Sister Linda. Napakaganda naman kasi ng bahay. Talagang lalagpas ka kasi ibang-iba yung itsura na nasa imagination mo kaysa doon sa mansyon na talaga palang makikita mo. Lumagpas kami. Dahil lumagpas kami, teka muna, sabi ko, papunta na to doon sa medyo rugged na yung daan. Dahil doon nga kami nagbabike. Sabi ko, magtatanong ako, Pastor Alex, nakakahiyaman. Kailangan kong magtanong dahil lumagpas na tayo. So nagtanong po ako, alam niyo kung anong pagkakakilala nila kay Sister Linda? Yun po ba yung born again? Yun po ba yung mananampalataya? Sabi ko, yun na nga po, wala nang iba. Di ba wala nang mas gaganda pang pagkakilala kaysa doon? Nakikilala ka na tagasunod ni Kristo. Saan nakatuon ang iyong pansin, ang iyong buong atensyon? Na kay Hesus Kristo pa rin po ba? Naitatanong natin, bakit napakahalaga nun? Kasi po, sa gitna ng paghihirap, natural po sa atin na mapunta ang ating focus sa iba, lalo na sa ating sarili. Napapatingin tayo doon sa ating karamdaman, halimbawa. Napapatingin tayo sa mga panalangin hanggang ngayon hindi sinasagot. Kinakain ng ating oras at ng ating isip ang mga nararanasan nating pagkabigo. Yung mga nagdadala ng takot sa atin. Kaya may mga pagkakataon po napapatanong tayo, ba't kaya ito nangyayari? O kaya naman, talaga kayang may pakialam sa akin ng Diyos? O kaya naman, matatapos pa ba ito? Sa bilang tao na kagaya ninyo, pwede kong sabihin, somehow valid yung mga tanong na yun eh. Kahit naman ako, may mga pagkakataong na itatanong ko din yun. Valid yun. Pero sa Hebrews po, hindi tayo binibigyan, hindi tinatangka na tayo'y bigyan ng sagot sa lahat ng tanong na meron tayo. Hindi nagpo-provide ng detalye ng providensya ng Diyos. Hindi mo alam kung anong susunod na mangyayari sa buhay mo, sa buhay natin. Sa halip po, binabago nito ang direksyon ng ating tingin. Tinadala tayo paulit-ulit, pabalik, papunta kay Jesus. Hindi mo kailangan ng detalyadong mapa. Ang kailangan mo, ituon mo ang iyong mata sa akin. Ang punto po, mga kapatid, ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi nakasalalay sa kumpletong pag-unawa ng kung ano ba ang ginagawa ng Diyos. Palagay ba mapapayapa ka kung alam mo ang detalye ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo? What do you think? Ako mas pipiliin kung hindi ko na lang alam. Kasi baka mamaya tuntua ka, ipinaranas sa iyo ng Panginoon na isang bagay, yung pala, ang kasunod nun, kasi anak, bukas mamamatay ka na eh. Mas mainam siguro hindi ko na alam. Hindi natin gusto yung alam natin ang lahat. Dahil kahit 2 years from now pa mangyayari yun, ngayon pa lang, may stress ka na. Muli po, ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi nakasalalay sa kumpleto, detalyadong pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos, kundi sa pagkakilala at pagtitiwala kay Kristo. Alam niyo, nung ginagawa ko to, ang pumasok sa isip ko ay ang mga mananampalataya na sinusulatan ni Peter. Hindi ba sinusubok sila? Sa sobrang tindi ng pagsubok, kailangan nila mag-scatter. Pero ano ang encouragement sa kanila ni Peter? You grow in grace
and in the knowledge of Him. Yan ang kailangan mo. Lumago ka sa pagkakilala kung sino si Kristo. For greater is He that is in us than he that is in the world. Sa tuwing lumalapit po tayo sa pamamagitan ng observance ng Lord's table, para pong sinasabi ng Diyos sa atin, huwag mong sukatin ang pag-ibig ko base sa kasalukuyan mong sitwasyon ngayon. That's what the Lord's table reminds us. Sukatin mo ang sitwasyon mo base sa ginawa na ng anak ko. Amen? He that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not together with him freely give us all things? Huwag mong sukatin ang Diyos base sa sitwasyon mo. Kundi, tignan mo yung sitwasyon mo sa liwanag ng ano ba ang ginawa at ibinigay na ng Panginoon para sa walang karapatang kagaya ko. Amen? Panginoon, wala ka palang hindi ibibigay. Hindi dahil ako ay deserving na tumanggap ng ano paman, kundi ganyang kadakila ang iyong pag-ibig. No, may dalawang powerful title si Jesus na binanggit dito sa Hebrews 12:2. He is the author. He is the founder and finisher of our faith. Na yung author dito, galing po sa isang salita sa original text na ang kasing kahulugan ay pioneer or originator. Siya ang originator of our faith. Palagi ko, obvious naman po yun dahil, di ba, isa sa madalas nating naaalala yung unto you it is given in the behalf of Christ to believe on Him. So, grasya pala yung magawa nating sumampalataya sa Kanya. Mapalad ka, dun pa lang, dapat tingnan mo na ang sarili mo na mapalad. Bakit? Kasi, di ba, aanin mo nga raw ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Di ba, yun yung kabaligtaran nun. Kung hindi ka mananampalataya, yun na lahat. Pero kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Pero ang interesting dito, kasi familiar na sa atin palagi, naririnig na natin palagi, siya ang author, siya ang founder, siya ang originator, siya ang pioneer of our faith. Pero interestingly, bahagi din po ng definition ng salitang ginamit dito for author of our faith ay ito, a trailblazer who goes first, a leader. So, ibig sabihin, si Jesus po ang nauna nang dumaan sa landas na tinatahak natin ngayon. Hindi siya estranghero sa nararamdaman natin at dinadaanan natin. Nauna pa nga siya. Alam niya ang ibig sabihin ng rejection. Alam niya ang ibig sabihin ng pain. Alam niya ang ibig sabihin ng betrayal. Alam niya ang ibig sabihin ng suffering. Anong sabi ng Isaiah 53:3? He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. Minsan nakakalimutan natin yun eh. So, hindi siya tumitingin mula sa somewhere, nakikisimpat siya lang. Hindi, dinaanan na yun. Iba kasi pagka dinaanan mo din eh. Naranasan nyo ba yun? Mas nakaka-empathize ka. Kaya malapit ang puso ko sa may mga kidney problem eh. Kasi alam ko yung hirap. Nakakapag-minister ka ngayon ng parang mas tugma. Ang testimony ko nga, nung araw, I would minister to our Sister Vilma. Who else? May iba pa eh. Na minister natin, pawang nagkaroon ng kidney problem. Pero nung ako na ang nagkaroon ng ganung problema, parang mas naiintindihan mo. At yan si Jesus. Wala siyang ginagawa sa atin na hindi niya naunang dinaanan. At masigit pa po doon. Siya mismo ang nagbukas ng daan para makalapit tayo sa Diyos. Hindi lang siya guide natin, siya mismo ang daan.
Yun yung sinasabi ng Romans 5:2. By whom we have access by faith into this grace. By whom, meaning the Lord Jesus Christ. By Jesus Christ, we have access by faith into this grace in which we stand. O, siya nga ang trailblazer. Kasi nauna siya eh. At bukod sa siya ang author of our faith, siya din daw ang finisher. Siya ang perfecter of our faith. Ibig sabihin, siya ang nagdadala o magdadala ng ating pananampalataya hanggang doon sa finish line. Salamat, Panginoon. Akala ko ako ang kailangan magdala nito eh. Napakadelikado bagay ito eh. Madali kong maibabagsak. Madali kong mabibitawan. Kaya mabuting balita po yun. Hindi lang po si Jesus ang nagsimula ng ating pananampalataya, siya rin po ang magkukontinue nito at magtatapos nito, magkukumpleto nito. Anong encouragement doon? Ang encouragement po doon ay ito. Hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa pagiging tuloy-tuloy o sa pagiging matatag ng ating pananampalataya. Dahil alam natin hindi. Nakasalalay po ang ating kaligtasan sa katapatan at katatagan at determinasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat alam nating lahat na may mga araw na tayo po ay mahina. May mga araw na tila ang kaya na lamang nating sabihin, Panginoon, nakakapit pa naman ako. Kunti na lang. Pero nakakapit pa. Gayon man mga kapatid, kahit na doon sa panahon, sandali rin na nakakapit. Nananatili pong tunay, nananatili pong sapat ang pananampalatayang yan, sapagkat ang ating tagapagligtas ay hindi po nagbabago. At siya po ang matibay na sandigan ng ating kaligtasan. Oh, what an encouragement. Kahit weak ang aking faith, kahit frail ako, Panginoon, hindi na nagdidetermina ng katibayan ko, kundi ikaw na may hawak sa akin. Kaya po, ang Lord's Table na kagaya nito ay hindi celebration ng kung gaano ba katatag ang ating pananampalataya. Ito po ay celebration ng katatagan ng ating Panginoon na sinasampalatayanan. Hindi po tayo lumalapit kasi matibay pa tayong nakakapit. Lumalapit tayo kasi hindi niya tayo binibitawan. Nagpapasalamat tayo ngayon. Lord, salamat. Hawak kami ng kanang kamay ng iyong katwiran, makapangyarihang kamay. Kaya pwede kang lumapit kahit ikaw ay mahina eh. Kahit kagagaling mo pa lang sa isang pagsubok na napatunayan ang iyong kahinaan sa pananampalataya, pwede kang lumapit. Dahil hawak-hawak ka pa rin niya kahit sa mga panahong pinakamahina ka. Even more, nahawak ka niya. Pinakamalapit siya kanino? To those who are broken-hearted and those who are of a contrite spirit. Amen? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ito po yung pinaka-sentro nung talata eh. He endured. Hindi po niya iniwasan ang suffering. At dahil hindi niya iniwasan ang suffering, hindi aksidente ang cross. Alam niya lahat ang dinadaanan niya. Ang cross, mga kapatid, ay hindi plan B. Ang cross ay nag-iisa, the only plan of God for our salvation. Hindi ko nga matawag na plan A yun eh. Pwede sanang ang gawin kong statement eh, ang cross ay hindi plan B, ito ay plan A. Pero pagka sinabi natin ganun, parang nakaporma pa rin yung if there is a plan A, there must be a reserve plan B. Hindi. Ang cross po ay nag-iisang plano ng Diyos. Bakit? Alam niyang hindi siya mabibigo. He despised the shame. Alam nating lahat na sobrang humiliating yung dinaanan ng ating Panginoon. Hiniya siya publicly, hinubaran siya, tinuya siya.
A total disgrace. Pero tinais po ito lahat ni Jesus. Bakit? Kasi meron siyang napakahalagang rason. Ano yung kanyang napakahalagang rason? Who for the joy that was set before him endured the cross. Ano yung mahalaga niyang rason? The joy set before him. Ano po yun? Ano yung dahilan? Ano yung rason? Well, isa na doon yung pagtatagumpay, kaya may joy siya. Kasi magtatagumpay at nagtagumpay siya. Tetelestai, you see. Pero mas malalim pa pong dahilan bakit siya may kagalakan sa kanyang puso. Kasi po, dahil sa nangyari doon sa cross, ay nagawa niyang dalhin ang marami tungo sa kaluwalhatian. You all know that, Hebrews 2:10. Nagawa niyang maipresenta ang kanyang bride, the church. Maipipresenta niya ito na pure, walang dungis, sa harapan ng Ama. In short, yung joy, yung source and cause ng joy niya ay yung masdan tayo. Kasama ka doon, kapatid. Lahat ng kanyang mga tinubos, masdan niya tayo na tayong lahat ay successfully redeemed and secured. Para sa kanya, ito'y dahilan upang magalak. Oh, I'm telling you, what an assurance. Andun na ipinagpaulan na sa atin. Siya'y nagalak sa cross. Bakit? Si Cora, si Lilibet, si Marites, si Jane, and so on and so forth. Sa gitna ng complexities ng dadaanan nila sa buhay pananampalataya nila, sa dulo sila haharap sa Panginoon na ipagtagumpay niya. Lubusang natubos at papasok sa kanyang kaluwalhatian. Ganon kasigurado ang ating kaligtasan. Amen? Nagalak na siya. Hindi niya naman sinabing, ako'y masaya. Uy, teka muna, medyo may namiss ako. Si gani rin pala hindi naman pala makakapagpatuloy ito. Hindi. Alam niya, mga kapatid, na kung siya nagsimula, siya rin ang lulubos. That's how secured we are in Christ. Oh, what an encouragement. So, kung ikaw ay kay Kristo, bahagi ka ng kagalakang iyon ng ating Panginoon. Hindi dahil ikaw ay worthy, kundi dahil masagana ang biyaya niya. Wala kang pagdadaanang hindi mapagtatagumpayan ang biyaya niya. Nagkakaroon tayo ng bagong tanaw sa mga pagsubok natin dahil dyan. Naiintindihan natin na ang pagsubok pala, hindi ka bayaran, hindi ka parusahan para sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran po nito ay lubos ng tinubos ni Kristo. Naiintindihan natin sa halip na ginagamit po ng Diyos ang mga pagdurusa upang tayo ay hubugin, upang tayo ay gawing higit na kawangis ni Kristo, upang tayo ihanda in anticipation of glory. And all you have to do is to look back. Oh, Panginoon. Ano yung kasabihan? Malayo pa, pero malayo na ang narating natin sa lakbay pananampalataya. Marami pang kailangan baguhin, pero marami nang nabago. Tapos, ano ang dulo? And he sat down at the right hand of the throne of God. Naupo na siya. Hebrews 1:3. Diyan na natatapos ang sacrifices. Wala nang ibang alay pa. Sapat ang ginawa niya sa cross. Kaya siya naupo. Sabi nga nila, yun ang wala sa tabernacle, upuan. Dahil kahit kailan, hindi magagawang upo ng mga high priest dahil walang katapusan ng pag-aalay. But our Lord Jesus Christ sat down at the right hand of the throne of God. Nakaupo siya dahil wala nang kailangan idagdag. Pero hindi lang yun. Nakaupo siya kasi siya ang hari. Amen?
So si Jesus po na pinagtitiwalaan natin, ang siya rin pong may hawak ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Yung Savior natin, ang siya rin sovereign and in control of everything na nangyayari. Di ba napakasarap isipin? No? Kasi tingnan ninyo, kung pag-aaralan mo lang, Panginoon, namatay ka para sa kagaya ko. Tapos, ikaw ngayon ang siyang may disenyo at nagpapatakbo ng lahat ng detalye at pangyayari sa buhay ko. Panginoon, kakampi kita namatay ka na para sa atin. Tapos, magdududa tayo na may mangyayari sa buhay natin na laban sa atin. Sandali nating pag-isipan. That is why the Christian faith is a reasonable faith. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. May rason kung bakit tayo sumasampalataya. The gospel, brothers and sisters, makes sense. So muli, si Jesus na pinagtitiwalaan natin, siya rin po may hawak ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pag-ibig sabihin nun, walang random sa buhay natin. Yung pain, yung heartbreak, yung loneliness, yung unanswered prayers, yung pressure, yung confusion, walang random dyan. Panginoon, at tagal-tagal ko nang pinapanalangin ko Ba't tayo mangyayari? Lahat po na yan ay under His control. At ang pinakamasarap sa lahat, nangyayari na lahat ito, hindi from someone who is cold. Sasabi ko palang kanina alam niya yung nararamdaman natin Hindi sa bato, hindi sa distant, sa atin. Oo po, siya ang hari, nakaupo sa trono. May hawak ng lahat ng nangyayari sa buhay natin, pero baka makakalimutan natin, yung kamay na may hawak sa lahat ng nangyayari sa buhay natin ay butas. May butas ng pako. At yun po yung paalala sa atin na dinaanan niya ang lahat ng dinadaanan natin. Alam niya. So, I want to encourage you, brothers and sisters. Masarap sumampalataya sa isang Diyos na hindi lang isang energy. He is a person. Praise be to God.